iba, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kalilimutan ang pagdalaw sa ating pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Amen po. Iyon po yung ipirayo ng ating Apostol Pablo na nung sumulat po ng Hebreo na inspire po natin yung iba. Hindi lamang po yung ating sarili. Dahil kung yung ating sarili, mas maganda kung ma-inspire po natin yung iba dahil tulong-tulong po tayo. Hindi lamang po kasi tayo ang kumikilos sa church natin. Marami pa pong iba. Kamukha po ng ating Sister Flor na nagagamit na po sa pagba-Bible study. Yung iba po natin ito mga kapatiran na Sister Daisy, kanina umawit ko kahit wala raw siyang boses. Hindi ako naniniwala, lakas ng boses eh. Pero sa bawat panahon, magagamit po ang bawat isa sa atin. Ito po yung dapat po nating panghawakan na yung mga salita sa Biblia, hindi po ito isinulat para ipatakot sa atin. Isinulat po ito dahil sa biyaya ng Diyos upang malaman po natin na kung ano yung nakasulat sa Bible, yun po tayo. Yun po yung mga pangako na isinulat ng Diyos para sa atin. Pinapasabi po ng Ama na minahal na kita, pinatawad na kita. Yun po yung magiging nating sandata para palakasin natin ang ating loob at yung mga nanghihina pa. Dahil pag po tayo nanghihina, nakita rin po yung iba nanghihina po siya. Manghihina na po ang lahat, pero dapat po palakasin po natin ang ating sarili at ang iba sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Meron pa pong isa. Sa John 16:33 po sinabi nito, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa salibutang ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Napakaganda pong pangako ng ating Panginoong Hesus. Napagtagumpayan na niya ang sanlibutan. Lalakaran na lang po natin ang kanyang katagumpayan. Dumaranas po tayo ng kapighatian, pero nasa dulo po, nag-iintay po yung katagumpayan. Tagumpay na po ang ating Panginoong Hesus. Kaya po ito ay ibigay sa atin dahil mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Dinanas niya po yung kapighatian nung nandirito sa lupa para lakaran po natin yung katagumpayan na yun. Yun po yung mga memory verse sa Bible na dapat po nating tandaan na pag tayo po'y dumaranas ng kapighatian, masasabi po natin, sinabi na ng Panginoon to, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya yung katagumpayan na yun, akuin na lang po natin. Tagumpay na po tayo, amen po ba? Amen. Sabi po rito, isa pang, why not? Why not focus on growth and gratitude? Bakit nga tayo hindi mag-focus sa ating paglago? Saan po ba tayo nagpo-focus lamang? Nagpo-focus po ba tayo sa mga problema? Hindi po dapat din ang focus ng isang Kristiyano. Kundi mag-focus po tayo sa ating paglago. Yung mga paglago na nakita po natin, sabi nga po nung una, di ba? Learn from experience. Nakita po natin na tayo'y bumagsak noong unang panahon, nagkamali noong unang panahon, may mga mali tayong naging desisyon noong unang panahon. Mag-focus na po tayo dito sa ating paglago. Dahil yung pagkakamali po natin na yun, pagbagsak po natin na yun, nagtuturo po yun sa atin upang sa panahon natin na present time, nandun po yung katagumpayan na ating pwedeng lakaran. Yun po yung ating pagpukusan. Mag-focus po tayo sa ating paglago at pagpapasalamat. Sabi po rito, 2 Peter 3:18, sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Saan daw po lalago? Sa kagandahang loob ng ating Panginoon. At tagapagligtas na Panginoong Jesucristo. At sa pagkakilala sa Kanya, sa Kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Sabi po gano'n. Dahil ang ating Panginoon, magpakailanman na po yan. Yun po yung dapat po natin pagtuunan na paglago. Yung kagandahan loob ng Diyos na patuloy pong nasa sa atin. Yun po yung masasabi natin na tagumpay na ang Panginoong Hesus dahil sa kanyang kagandahang loob.
Ganon din po yung ating mararanasan, tagumpay po tayo. Sabi po ng 1 Timoteo 4:15, isagawa mo ang mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Iyon po ang sinasabi po ng ating Apostol Pablo sa batang pastor na si Timoteo, isagawa mo mga ito at pag-ukulan. Dahil marami po sa ating mga kabataan ngayon na sabi natin, hindi naman po pastor eh. Pero dapat po ang pinag-uukulan ng panahon ng ating mga kabataan ay yung salita po ng Diyos. Dahil kahit noong unang panahon, sinabi na po yan, day and night, meditate my word. Sabi po. Dahil yun po yung magdadala sa katagumpayan. Yung pagpupukol po sa salita ng Diyos ay malaking kapakinabangan po sa atin. Maiwasan po natin yung mga gawain po sa labas na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Dahil nakatutok po tayo sa salita ng Diyos. Kaya po, yun po ang ating dapat na focus sa buhay. Marami po siguro ngayon na nakapokus sa ating mga nasa paligid na balita, kamukha ng mga bagyo, kamukha ng mga eleksyon na po na yan. Pero isa lamang po dapat natin pagpupusan, kundi yung ating salita ng Diyos na namnamin po natin ito araw-araw. Napakaganda po nito sa ating pamumuhay. Kung magpo-focus lamang tayo sa isang bagay, ito na po yun. Fokusan po natin ang salita ng Diyos na nagbibigay po sa atin ng iangat po ang buhay natin ito at magkakaroon po tayo ng katalinuhan na nagmumula sa ating Ama. Yung katalinuhan po nito na hindi po naaarap ng sanlibutan. Sabi nga po ng iba, bakit ako makikinig dyan? Ito lang yan. Pero hindi po nila maunawa yung ilalaman ng Bible na ganito na po sila. Ito na po yung ginawa sa kanila ng Panginoong Hesus. Sabi ng iba na matagal na po sa larangan ng pagbabasa ng Biblia na ibang sekta na ito yung sinasabi dyan, ito yung pinag-aralan namin doon eh. Pero hindi po doon yon. Kung ikaw ay nagbababad sa salita ng Diyos, ang revelasyon po ng banal na Espiritu ang magpapaunawa sa atin, hindi po yung ating intellectual na pansarili. Kaya po, ang salita ng Diyos ay dapat po nating pukusan. Doon po yung manggagaling ang ating pagpapasalamat. Dahil makakaunawa po tayo ng kanyang mga himala sa buhay na ginagawa po sa atin. Makakaunawa po tayo ng bakit ba ito nangyari? Bakit ba yung ganyan? Marami po tao na dahil litong-lito ang kanilang isip dahil hindi po nila alam yung tinapos na gawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ito pa po, last. Why not embrace its moment? Sa buhay po natin, nangyayari na po yung mga downside, nangyayari na po yung mga kapigatian na yan. Pero ang dapat lamang po natin na embrace is yung ating mga salita ng Diyos na nakakapagbigay kalakasan po sa atin. Iyon po yung dapat na ating in-embrace. Sabi po ng mga ngaral 3:5, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga ito, ang panahon ng pagyakap at panahon ng paglalayo. Meron po sinasabing panahon ng pagyakap. I-embrace po natin. Nasa na po tayong katatayuan ngayon? Ang bawat isa po ba ay nasa biyaya na po ng Panginoon? Yakapin na po natin ito. Wala na pong ibang salita na masasabi po natin na mas mainam to kaysa dito, mas mainam yan kaysa dito. Kumbaga, kung nasaan po tayong katatayuan ngayon, yun na po yung ating pukusan, yakapin na po natin ito. Dahil ang bawat katuruan nag-iiba. Pero yung biyaya po ng Diyos, hindi po yan nag-iiba. Yung kanyang kabutihan na ginawa, tinapos na po yan eh. Tinapos na po sa krus ng Kalbaryo. Kaya po ito na po yung panghawakan natin, yakapin na po natin yung sinasabi na tayo ay tagumpay. Tayo po ay pinagpala. Tayo po ay pinagaling na. Tayo po ay higit na mananagumpay. Dahil tapos na po yan eh. Hindi na po ito yung dahil sa ating gawa. Kasi pag tayo yung nanatili sa ating gawa, hindi po natin masisigurado kung matatapos po natin. Pero ang Panginoong Hesus, sinigurado na po yung katagumpayan. Tinapos na po yan sa krus ng Kalbaryo. Sabi po rito ng
ng ating Apostol Pablo, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ito po yung dapat nating gayahin, manatili po tayo sa ating pananampalataya. Kahit ano po yung nararanasan nating pagsubok, manatili po tayo sa ating pananampalataya. Dahil tapat po ang nangako po sa atin. Kahit po nalalaman natin na tayo ay hindi tapat, pero siya ay nananatiling tapat. Dahil hindi niya po isasantabi yung kanyang pagiging tapat. Tapat po ang Panginoon sa simula't simula. Mula pa sa ating mga ninuno hanggang sa panahon natin ngayon, tapat po siya. Kaya po pag sinabing pinagaling ka na, maniwala ka, pinagaling ka na. Panghawakan po natin ito. Dahil wala pong ibang makikinabang yan kundi yung mga naniniwala. Wala pong ibang sinulatan yung Bible niyan kundi sa mga mananampalataya. At sa mga hindi pa mananampalataya, dapat nilang malaman na ito yung dapat nilang lakaran, ito po yung dapat nilang panghawakan. Yakapin din po nila yung katagumpayan ng ating Panginoong Hesus. Kaya po yung ating buhay, maging sa learn from every experience, inspire yourself and others, focus on growth and gratitude, embrace its moment, isa lang po yung sinasabi niya. Dapat po, yan po yung nasa ating buhay na, ito po, nasa buhay po natin yan, life. Ito pong buhay na ito, spiritual life, hindi po siya yung buhay na normal life lang. Ito po yung spiritual life na ibinigay po ng Panginoong Hesus kay Lazaro. Ito po yung buhay na may ugnayan sa Diyos. Iyan po yung buhay na yun. Kasi normal po ang tao na nabubuhay sa mundo. Pero mas marami po yung wala pa pong ugnayan sa Diyos. Kaya dapat po yung buhay na ibinigay sa atin na yan, maiparating din po natin sa kanila na wala pang spiritual life, na wala pa pong ugnayan sa Diyos. Kasi po, kung yung si Lazaro na patay, ginamit ng Diyos, much more tayo. Mas marami po tayong magagawa kaysa kay Lazaro. Mas marami pong paraan ng Diyos upang tayo'y gamitin. Dahil normal po yung ating pamumuhay, nakapagsalita tayo, nakakapunta tayo sa iba't ibang lugar, nababasa po natin yung Biblia. Kaya po, yung buhay na ito na may ugnayan sa Diyos, ito po yung dapat na makita sa atin at ma-share po natin sa iba. Sabi po rito sa 1 John 5:20, at nalalaman natin naparito ng anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo, siyang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ito po yung buhay na walang hanggan. Dito na po tayo magtatapos. Yung buhay na walang hanggan po, ito po yung tinapos ng ating Panginoong Hesus na ibinigay po sa atin ng libre. Buhay na walang hanggan. Buhay na pinatawad ng Diyos, buhay na minahal ng Diyos. Buhay na binago ng Diyos at buhay na pinagpala. Ang lahat po ba sa atin ay pinagpala na ng Diyos? Amen. Lahat po tayo, maging yung susunod pa mga henerasyon, pinagpala na po ng Diyos yan, binago na po ng buhay, basta yung nananampalataya po sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, di ba sabi ng 2 Corinthians 5:17, binago na tayo ng Diyos. Binigyan na po tayo ng bagong buhay. Kaya po, yung bagong buhay na yun, dapat po, ito yung spiritual life, may ugnayan sa Diyos, i-share din po natin ito sa iba. Kaya po, ang dapat po nating tandaan sa ating buhay, kay Kristo, meron po tayong tagumpay. Amen po. Sige po, tayo po yung makakatayo na po para sa ating panalangin. Praise the Lord.